Guys, location guys. Mr. Consistent yan. Sir Reggie Cruz. Sir, the finest world at your service. Matalino ka mo ako? So guys, mag-seminar tayo rito para mapagaling natin ang ating mga ibon sa karera. Siyempre sa mga eksperto tayo sa sangguni guys. At alamin natin yan. So guys, nandito tayo sa Papalicious at dito gaganapin ang Elford Seminar with Sir Reggie, Mr. Consistent. So guys, magkakaroon tayo rito ng kaalaman sa pag-iibon. Siyempre ang ating mga idol, ayan. So guys, makinig tayo guys ng kaalaman sa pag-iibon with Mr. Consistent, Sir Reggie Cruz. Seryoso si Mr. Consistent. Paano masabi? Busy. So ito guys, yun na ipapakilala sa atin sa seminar ngayon at malalaman natin ang kalagahan ng organikong suplemento upang makamtan natin ang pagkampiyon sa bawat karera sasalihan natin. Nagbigay din sila ng mga flyers guys upang magkaroon tayo ng gabay kung paano natin gagamitin ang mga produktong kanilang ipapakilala later on. So unti-unti guys ay dumarami na rin tayo dito sa lugar na gaganapan ng seminar at sa ilang sandali ay magsisimula na rin ito. So ito nga ang topic ng ating seminar ngayon, Advantages of the Pigeon Organic Health Management, the natural way ng kampiyon. Ito ay sa pakikipagtulungan ng AA sa pakikipagtulungan ng ating butihing Sir Arnold Arenas, the House of Cocker. Ayan, si Doc Kimberly Occidental Diaz, ang veterinarian na ating magiging speaker. Siyempre ang ating inspiration sa pagkakalapate, si Sir Reggie, Mr. Consistent. At ang ating mga papakilalang mga produkto rito ay nandiyan, at ang mga galing ng mga produktong ito ay kanilang iahayag at ipapaliwanag sa atin mamaya. Ito na nga at magsisimula na ang ating seminar, at sisimula nito sa isang maigsing dasal ng ating Mr. Consistent, Sir Reggie Cruz. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagkakapit ko na ito. Ito fans yan na tumalog dito. Kaya itong seminar na ito magamit nila sa kanilang salihan ng mga karero. Ako po ay veterinaryo and magpe-present ako ngayon tungkol sa pag-aalaga ng kalapate. Pero pasensya na po at hindi po ako makakapunta dyan ngayon at nagkaroon lang po ng emergency. Pero, ayun, may video presentation naman po. So, sana ang
paano may mga matutunan po kayo sa akin. Tapos mamaya po, meron some Q&A or question and answer portion. Open lang po ang aking linya kung sakaling may mga katanungan kayo. Pwede niyo po i-chat si Mike, yung ating sales agent po dyan. Okay po. So, present ko na po ang aking PowerPoint. Para alam ko, ang pinaka-hinihintay natin ay yung raffle di ba po? Pero, yun. Sige. So, kita naman po lahat ng aking screen. So, ang title po ng aking presentation The Natural Way Advantages of Pigeon Organic Health Management. So, umpisahan ko lang ang aking presentation sa quote na po by Eric Cover. Basahin ko lang po. In a time of drastic change, it is the learners who inherit the future. The learned usually find themselves equipped to live in a world that no longer exists. So, ano kaya gagawin natin? Ang ibig sabihin lang po kasi nito ay mas lamang ang may alam. Yun. So, yun lang po siya. So, tungkol naman sa pag-aalaga ng kalapate, hindi po siya yung titigil ka lang na wala kang, para kung ano yung ginagamit mo ngayon sa programa mo, yun na yun. Hindi po pwedeng ganun. So, dapat maging open-minded po tayo na matuto ng iba't ibang bagay. Kasi, yun, ang mundo, di ba, hindi naman static. Ang mundo ay nagbabago. So, dahil nagbabago ang mundo, ngayon, ito dati, hindi naman natin nakakalain. Magkakaroon ng mga internet, cellphone, ganyan. Mas napapadali buhay natin, di ba? Pero ngayon, kasi mga anak natin, di ba? Yung dati, wala naman mga YouTube, yung mga Cocomelon na yan eh. Pero ngayon, yun na sila, di ba? So, ganoon lang din po yung sa aspeto ng pag-aalaga ng future. So, congratulations po rin kayo na pumunta kayo dito sa seminar para yun, binigyan kami ng pagkakataon na i-share ang alam namin sa inyo po. So, yun po yun. So, ito yung aking outline. Since ang topic ko nga ay natural method, yun po talaga yung first ko concept of natural way practices, anatomy, tapos yung Complan products po. So, i-disclaimer ko lang din po sa inyo mga companies ang presentation ko po ay hindi 100% tama. Or maaari sa iba, pwede rin hindi siya tama. Ang presentation ko po kasi ay isang perspective lang ng pag-aalaga ng kalapate na pwede nyo naman i-apply sa lot nyo at i-explain ko rin naman yung mga benepisyo ng natural way, natural method sa pag-aalaga ng kalapate. So yun po hindi ko sinasabi na ako ay eksperto. Ako po, akademic lang po ako, so involved po ako sa medicinal properties, ganyan. Hindi rin po ako nag-aalaga ng kalapate. Pero, kaya dito rin po si Sir Reggie at si Sir Mike sa seminar natin para yung tungkol po sa pag-aalaga talaga, sa experience sa pag-alaga sila po ang bahala. Ako naman po, yung kumbaga yung medicinal side po ako. So, moving to all natural for super health. I-share ko po itong kaalaman sa inyo. Ako po kasi ay nag-search sa internet
ina-encounter ko po itong si McLaughlin Locke. Kung si McLaughlin Locke kasi, ako ay hangang-hanga sa kanya kasi sa pag-aalaga niya ng kalapate, hindi po siya gumagamit ng antibiotics sa mga synthetic na produkto. Yes. Ano lang po siya, all natural. Ang ginagamit po niya nga yung mga halaman lang sa pag-aalaga ng kalapate niya. So yun, gusto ko po i-share si McLaughlin Locke sa inyo. Bakit kaya tingin ni McLaughlin Locke, ganun na, ayaw niya gumamit ng antibiotic, ayaw niya ng mga synthetic. So, kiniklaim niya okay lang na puro natural lang ang gamitin. Kasi yun nga magkaka-super health ng mga kalapate natin. Bakit? Yung kiniklaim niya na mas okay ang natural. Dahil, number 1, pigeons can survive on their own. Kung isipin nyo nga naman, di ba? Noong unang panahon, wala naman pigeon racing di ba? Yung mga kalapate niyan, nabubuhay lang sila sa nature, sa mga forest, di ba? So, kahit wala tayo, kaya nilang mabuhay. Kaya yun, nasa natural habitat lang sila. Nabubuhay sila na walang human intervention. Pangalawa po, naniniwala si McLaughlin Locke na tuwing nagkakasakit ang kalapate, ayaw niya na nagbibigay antibiotic or kahit anong gamot agad. Gusto niya na ma-challenge yung immune system ng kalapate. Pag na-challenge daw kasi yung immune system ng kalapate, tapos pinakita niya na gumaling siya kahit wala gaano gamot na binibigay, mas lumalakas siya. Tapos yun nga, kung mas lumalakas siya, maganda yung immunity niya, di ba? Good immunity and long lifespan siya. Yun, base to sa experience niya. Yung mga konting sikon lang, konting halap, hayaan niyang muna niya, iskusa naman gumagaling. Sila yung mga kalapate na good immunity and long lifespan. And bukod doon, sila raw ay mas maganda gamitin sa breeding. Nakakaproduce sila ng mas malalakas na babies ang tawagin ay mga young bird natin. So yun na, hanggat kaya si McLaughlin avoid using antibiotics. Kumbaga yung antibiotics na yan, last option. Hindi naman siya galit sa antibiotic. Inaamin niya, pag malala na talaga yung sakit, gumagamit siya ng antibiotic. So yun po yung method ni McLaughlin Locke. I-share ko lang bakit natural is best. Ano ba ang beneficyo? Alam naman natin, unang-una sa lahat, ito ay safe. Especially long term. Kasi, di ba, yung mga antibiotic, kung pansin mo, kunyari, kung alam niyo yung gamot mo si ang pill. Example lang naman po ito, hindi ako nagbababa ng mga brands natin ngayon sa market. Example lang. So, kunyari, si antibiotic A nila. Kunyari, ito si antibiotic A. Binigay mo sa kalapate na. Yung lagi yung binibigay mo antibiotic sa kanya. Hindi ka nagpapayot. So, gumagaling siya. So, hindi siya. Pero, kung mapapansin mo, habang tumatagal, biglang hindi na siya gumagana. So, nagkakaroon ng resistance. Pag ganun, di ba? So, yun, mas nakakadelikado pa ang kalapate kasi hindi na kumaling siya. Naging resistant pa siya sa sakit niya kasi hindi gumagana yung antibiotic. So, mas safe pag natural ang ginagamit. Kasi walang overdose, walang resistance, gano'n. Tapos yun, wala rin siyang side effects. Yun ang maganda pag natural, walang overdose. Hindi ka mag-aalala. Hindi mo tulad yan yung mga ating. Pati vitamins, pwede ma-overdose.
And usually, yung mga synthetic na gamot na yun kasi nakakaroon ng side effects minsan. Kunyari, biglang posible na kumain. Pangatlo, cost-effective. Mas mura po siya pag gumagamit ng natural. Siyempre, di ba, kaysa naman bumili ka ng mga gamot, pwede ka naman magtanim sa bakod mo, di ba? Yung mga oregano, ano pa ba? Yung mga honey, ganyan. And readily available na, lalo na kung nasa bakulan nilang, di ba? Yung nakatanim. Yun, holistic approach talaga pag natural. So, ano ba ang goal ng Pigeon Organic Health Management goal? So, ito ay galing din sa ng last video. Kung ikaw bilang fancier, gusto mo mag-alaga ng lot na purely natural lang. So, ang goal mo maging antibiotic-free as much as possible. Natural di ba? So, alam ko, itong antibiotic-free, hindi yan nangyayari ng isang gawin lang. Kailangan practice po talaga. So, pwede kayo mag-start kung kunyari bago mag-breeding season niya, subukan nyo na natural na. So, walang antibiotic. And ang goal mo kung bakit natural lang, ay gusto mo lumakas ang natural immunity ng mga kalapati sa loob mo. So, para din ma-achieve to, kailangan din ang maganda. Ang biosecurity, sabihin hygiene lang yan. So, hindi ka magbibigay ng antibiotic. Kaya, kung alam natin, di ba, sakit, nandiyan lang yan. Posible na hindi talaga sila umaalit eh. So, ang kailangan mo na lang gawin ay mag-ingat sa lugar. Kailangan mo mag-linis talaga. Kung mag-linis ka, hindi lang po mga disinfectant talaga. Viral side, major and yun, gagamit tayo ng natural supplement. Kung sakaling biglang may tinibon, natural yun na to help prevent the spread of this. And of course, kailangan mo rin quarantine kung may sakit diba. So, ang tips ay, ito, number 1, try, decidido na talaga kayo. Organic approach ako. So, yun, di ba? Yung organic approach mo na. Pero, pansin mo, bakit biglang may sakit sa kanila? So, parang masayang din niya. Imbis na buo. Ano gagawin ko? So, kunyari, yung ganyan, sabi ni Pag-Lapin, no? Kung mga may sakit, kumalayin sila. Treat sick birds individually and isolate them. And yun nga, quarantine ka na mahalaga po ito. And posible nga, pag sobrang lala na ng sakit, pwede kayo gumamit ng antibiotic. Pero pag yung onti lang, na siguro na stress lang, pwede bigyan na sila ng natural. Pangalawa, kidney maklapinlok ay mag-bakuna at purga. Ito po, mahalagang mahalaga ito. Meron actually si Kapyo, meron kami pinoprogram na recommended vaccination program. So, pwede kayo humingi kay Light Magnet. Saka, share ko lang din po minsan na si Kampiyon, kung i-like niyo ang aming page, nag-hold po kami ng libreng bakuna sa mga lugar. So, stay tuned lang din po para magkaroon kayo ng libreng bakuna. Pangatlo, dapat i-ensure mo na yun, biosecurity, malinis, good environment para sa mga alaga. Malinis, and nagkakaroon sila ng sufficient sunlight and magandang feeds, syempre.
din yung mga kalapati. And iwas kayo sa stress by providing complete and adequate feeds and water. And lastly, ensure a well-lit, well-ventilated, clean, and spacious floor. So ayaw na ayaw po natin na nagsisiksikan ng mga kalapati. Isipin niyo muna kayo, kung kayo ay tapos kung kayo yung ibon, isipin niyo kayo mismo yung ibon. So alam mo kung ano yung saan ka komportable at saan hindi. So wag mo gagawin yung tingin mo hindi komportable sa'yo kung ikaw nga ay ibon, diba? Ganun lang naman. So bakit ko rin gusto i-push na natural supplements lang? Dahil po dito sa issue ko na nabanggit ko na rin kanina actually. So yung AMR or antimicrobial. So ito po ay totoong problema na nararanasan natin ngayon. Hindi lang po ito sa mga hayop, sa tao totoong problema rin ito. Kung pansin nyo nga yung mga antibiotic, biglang hindi na lang gumagana pag may sakit. So ganoon din po sa tao. Ganoon din natin. Pareho lang sa hayop ay tao. So yung AMR na ay yung abilidad ng bacteria na labanin ang antibiotic nung saan dati ay nakakapatay sa kanila. And yung minsan nga yung mga bacteria na yan nagiging superbugs pa na magiging resistant sa several types of antibiotics. So, itong AMR kasi, yung superbugs, yun na, dahil yan sa misuse, overuse of antibiotics, yun nga yung, yung unting sipon, ulang, tao, plus inom agad ng antibiotic. So, actually, hindi yun maganda sa katawan. Kasi, yun nga, nagkakaroon din posible habang tumatagal ng bacteria na nasa katawan nila, nag-a-adapt sila sa antibiotic. So, nalalaban sila. At ganoon din po sa hayop, sa mga kalapati natin. So, actually, yung na yan, yung mga prevention, diba, alam ko, gumagamit tayo ng antibiotic para sa prevention. So, di ko naman sinasabi na itigil nyo. Okay lang naman po yun, pero discretion ko na lang din po sa inyo na posible rin po mangyari ito, yung resistance. Kaya ingat po tayo lagi. Important din naman ang gawin natin iba-iba ng antibiotic. Huwag lagi yung iisang klase ng antibiotic ng binibigay natin sa kanila. So ito, isa pa. Yung antibiotic, alam niyo ba? Oo, nakakagaling siya. Pinapatay yung bacteria, diba? Pero, ang sabi dito, ang antibiotic destroy all of the bacteria in the body within 5 to 7 days. This reduces the capacity of the microflora to produce phytochemicals. Once destroyed, it takes 9 to 12 months or more for bacterial flora to grow back. So, without the normal bacteria, the body is now vulnerable for an extended period of time. Several gut pathogens can cause serious problems during a course of antibiotics. So, ito, alam niyo ba na antibiotics, hindi lang pumapatay ng masasamang bacteria, kundi pinapatay din niya ang good bacteria na nasa gut ng mga kalapati. So, dahil pinapatay din niya yung mga good bacteria, yung kalapati, yung hayop, mas posible na habang binabuo pa yung normal na
microflora. Posible pang mas makadagdag sa kanya, mas vulnerable siya. Bumababa ang immune. Diba? Isipin nyo, actually, kahit sa tao, ganito din. Kaya ingat talaga tayo sa paggamit ng antibiotics. Kaya gusto ko nga rin po i-promote sa inyo ang responsible antimicrobial stewardship. Kasi itong resistance na to, problema po talaga to. Sa buong mundo. Okay. So, ano ba yung mga examples ng natural supplements natin sa mga kalapatan? Ito ay iilan lang po sa example. Sa garlic. Alam niyo ba ang garlic ay natural antibiotic? So, actually, imbis na gumamit kayo ng mga synthetic na antibiotic para sa prevention or yung bacterial flush, baka pwede itry nyo na lang ang natural. Lalo na kung wala naman sakit yung kalapate. Huwag na magbili ng prevention, diba? Pangalawa ay honey. Kung ang honey, ano bang katumbas nito? Ito ay parang electrolytes. Diba? Mga electrolytes. O yung vitamins. Honey ay asukal po, nakakatulong sa hydration, antioxidant po siya. Pangatlo, apple cider vinegar. Kung apple cider vinegar, ang substitute natin sa probiotic, nasa market, nakakatulong siya sa digestion. Pang-apat ay guava leaves. Alam niyo ba? Yung may vitamin C fiber. Magandang source ng anti-inflammatory properties, and source of minerals, and antioxidants siya. So, yun po. So, sinasabi ko, di ba, na magagamit ng antibiotic agad-agad. So, tuwing kailan naman magagamit ng antibiotic? Magagamit ka lang pag merong malalang sakit sa loob mo. Ulitin ko, malalang sakit. Banggit ko rin naman yung pag nakita kang malalang sintomas ng mga kalapate. So, dapat maging familiar ka sa common diseases. Aralin nyo rin na anong klase ng antibiotic para sa sakit na ito. Huwag lang kayo sana na parang ngayon narinig mo sa kaibigan mo at ito ng antibiotic. Kasi nagkasakit yung kalapate niya. Pero maaaring hindi rin yun okay sa inyo kasi iba-iba yung mga antibiotic, iba-iba yung tinatarget ng bacteria. So, kailangan aralin nyo din yung talagang sakit. And, yun, paggagamit kayo ng antibiotic, please po, gamitin nyo, sundan nyo yung tamang duration. Pag sinabi ni antibiotic din sa label, 5 days. 5 days. Sorry. Huwag po kayo i-insect, huwag din po kayo i-insect. May mga tao kasi, di ba, na kunyari, sa palapas niya. So, ibigay siyang antibiotic, sabi ng antibiotic, 5 days. Pero, so, napag-isa na sa nabigay. Pero nung second day, pansin niya, bumalik na. Natigil na niya yung antibiotic. Kasi sinabi niya, gano'n na kasi. So, ano pang point? So, actually, yung ganang practice po, mali po yun. Kasi doon, actually, dahil sa mga ganang bagay na resistance. Kaya, sana po, huwag niyong ugaliin yung practice. So, gagamit ka lang talaga ng antibiotic. So, absolutely necessary. And ang ibibigyan mo lang po, ay yung may sakit talaga. Kunyari, itong yung loob ko maraming ipon. Pansin ka, itong isang ipon may sakit. So, sa lahat ng ibon mo, siya lang dapat pinibigyan mo ng gamot. Yung iba, observahan mo na, huwag agad matakot na ganun. So, si McLaughlin Locke kasi sinasabi niya,
hayaan niyo muna yung ibang ibon. Kung sakaling magkasakit siya, hayaan niyo muna gumana yung natural immune. Mas makakatulong pa natin. Kung isipin niyo nga, di ba, kung ganyan na konting sipon lang, tapos gumaling siya, okay yun, di ba? Sila yung malakas talaga yung immunity. Yung maganda ganito sa Philippines, tested and proven na atin na survivor siya. O, di ba? So, yun din. Ito po, mga fancier, kapilista. Sana po, ugaliin natin po tayo security practices. Kasi pansin ko talaga, pumupunta ako ng mga doon, hindi sila mahigpit eh. Alam niyo ba, pag sa farm, kunyari yung farm ng mga baboy, o mga manok, sobrang higpit ng pagpapapasok kasi takot talaga sila magkasakit. So, try din po natin po i-practice. So, number 1, no entry of visitors sa malok. So, huwag lang sana kayo basta-basta magpapapasok. Lalo kunyari, yung asawa niyo, nanggaling sa labas, tapos biglang papasok sa loob niyo. So, actually, nakakatakot po yun kasi hindi natin masabi kung saan siya nanggaling, bakit nagdala siyang sakit, na mas makakasama kung nakalakas. So, lagay kayo bawal pumasok hanggang wala ako dito. Ganon. Ayun, ugaliin natin na kayo din po, kunyari, galing kayong trabaho, uwi kayo sa inyo, maganda sana, maligo po muna kayo. Magsugas kayo ng kamay na itig. Baka yung tapakan nyo, yung sa natin. Maganda, ilagay mo sa ito po ay biosecurity practices na ginagamit mo talaga sa farm para iwas talaga sa sakit. So, yun. Pwede po natin mag-try. Pwede rin nga na pwede kahit hindi kayo maligo, magpalit lang kayo ng pamit. Ibang sapatos pwede lang namin para magpapasok. Yun po. So, actually, yun na yung aking natural way mga practices. And ito po kasi, para lang magka-idea tayo. Diba nung unang panahon nga yung mga kalapatan yan, nasa wild, nasa forest lang sila, nasa mga bundok, nabubuhay sila kahit wala tayo. Pure natural lang sila. Tapos ngayon nga, since nagkaroon ng pigeon racing, naka-identity ng gano'n, yung mga kalapate, dino-domesticate na talaga natin. Parang yun nga, para makatulong sa linya nila, para maganda sa breeding, tapos syempre para manalo sa race. Kung magamit tayo ng kung ano-ano yan, ng mga chemicals, synthetic products. Pero, there will come a time na sa future, babalik ulit ang mga tao sa natural. So, yun. Kasi nga yun, may threat talaga na resistance. Ito yung number 1 na nakakatakot talaga. Kaya babalik. Pati sa tao, gasto din siya. Babalik ang tao sa natural. So, yun po. First part of the presentation. So, papaserve na po muna natin magkain para po mamaya after po. Kaya, habang kumakain po, magkaroon tayo ng question and answer kay si Reggie na mga gusto nyo tanong. Opportunity natin ngayon magtanong sa kanya. Paano niya po in-incorporate yung mga products ng Campion sa sistema niya sa pag-ibon. Sa inyo lang po. Pagkaroon natin magkain. Guys, yun ang pinaka-the best dyan, yung pagkain. Hintayin natin. Importante, aparte
ng katawan nila. So, pwede niyo ako i-post, Mike. May mga sasagot dyan, taas kamay, at pwede natin bigyan ng premyo. Ano kaya? Yung utak ba? Yung pakpak? Yung puso ba? Sige. So, sirit na. Kung sino man yung nakatama, congrats po sa inyo. Ang dalawang pinaka-importante organ sa kalapate ay ito, saka ito. Ito yung baga o yung yung liver o yung atay. So, explain ko lang bakit. Punta muna tayo sa respiratory system ng kalapate. Kung bubuksan nyo kasi kung aaralin nyo yung respiratory system ng kalapate. So, meron siyang baga, pero meron din siyang structure na wala sa tao. Yun yung air sacs. Ito po siya yung makapagod. So, actually, yung air sacs po na yan ay nasa buong katawan ng kalapate. So, kung pansin nyo, ayun, no? Nasa buong katawan siya nakabilo. Yung mga air sacs na yan. Ano po yung air sacs? So, yung air sacs po na yan kasi ay tumutulong para mas ma-maximize ang paghila ng kalapate. So, dyan po dumadaloy ang oxygen sa kanila. Kaya ito rin nakakadulong ba't kaya nilang lumipad sa mataas na lugar. Pwede ba yung tayo, mga tao, kung na-react tayo ng bundok, nahihirapan tayo dito. Tapos kung tatakbuhin ko kayo ng 400 meters, yung nakamabilis ba yung natin kayo. Pero yung kalapate, pali pa rin nyo ng mahabang panahon, ng mahabang distansya, hindi na napapagod dahil puso sa air. So, yung lungs ng kalapate ay ginagamit sa vocalization, thermoregulation, in addition to gases. So, ginagamit ang baga ng kalapate, kasama na yung air sacs, para hindi sila ginawin at hindi rin sila sobrang mainitan. And yun, they are extended by air sacs. Nakakatulong na maximize yung air flow. So, ito, pakita ko lang din po yung illustration ng paghinga sa kalapate. So, ang tao kasi, para ba tayo huminga, di ba? Inhale, exhale, inhale, exhale. Sa kalapate, hindi ito ganyan. Sa kanila, inhale, exhale, inhale, exhale. Ganyan. So, dalawang cycle bago nalalabas sa katawan nila. Sa tao kasi, isang cycle lang. So, yung unang cycle, i-inhale sila dito na sa araw. First breath in, pupunta sa air sac na nasa pinakamalayo yung hangin. Hindi siya agad didiretso sa baga. Sa pangalawa, first exhalation, saka pa lang siya pumunta sa baga. Pangatlo, yung second inhalation, pupunta naman siya sa air sac. Then, sa second exhalation, saka lang siya lalabas ng katawan. Ganun siya. So, base dito, diba yung respiratory system nila nasa buong katawan nila. Kaya yun yung dahilan na ang number 1 pong sakit sa kalapate. At ibangay ko na rin ang mga manok. May respiratory problem. Kasi isipin ko yung bacteria, yung virus. Ang dami lang pwedeng daanan, di ba? Ang dami ng pathway. Yung mga air sacs pa lang. Ang lapit-lapit ng air sacs sa bibig. Kaya, unting inhale lang nila ng masamang smoke. Kasi doon na lang magkakasok sila. So, pero, kasi doon, sabi nga nila, mas efficient na ibon kaya sa mga sa tao. Kasi may air sacs sila. Pero, ibig sabihin din
mas naklitin sila. Mas tulong sila sa respiratory problem. Skeptical sila sa vaccines, noxious gases, and particles. So, yun na, itong respiratory problem at kapag sila sa kalakasot, doon sisip sa kahalak. Diba? Yun yung symptoms ng respiratory problem sa mga kalakasot. So, dito na lang sa ito, explain ko lang paano ba nangyayari lang. Respiratory. Ito, actually, nito kasi respiratory sa pamamaga. Respiratory tracts are itong pamamaga, hindi ba natin nakakalimutan? Sa pagpangkulang na tulad na di ba sa tao parang ganito? Pag nagkakaroon tayo ng tulog, mag-umpisa yung mga pinagdadaanan natin. Pag nangangatin na naman, ibig sabihin nababagay nila. At ang susunod na step niyan ay magkakaroon na ng plema or sipon. So actually, yung plema or sipon na yun, ang response po yun ng katawan para ma-reduce ang respiratory tract. Eventually, kung hindi nga natin ang gamot, magkakaroon ng immune suppression. Hindi na ang katawan. Yung posible na magkaroon tayo ng ibang sakit. And magkaroon na nga ng magkaroon ng ibang sakit na hingi na yung katawan, magkakaroon ng electrolyte ng kalan, posibleng madamay na rin yung digestion niya, hindi na siya kumain, masahan na natin niya. And eventually, hindi na ang tutugod so ito ay dahil lang nagsakisan ang respiratory tract. So ito yung numb air tract sa respiratory. Bakit siya mahirap? Kung ito naman tayo sa pangalawa. So ang atay ay siya, nakabulog. So ang atay ay largest gland of the body and divided into organs and subglands. Accessory organ siya ng digestive system. Hindi siya directly involved sa digestion, pero kahit pa paano may pinakontribute siya. So ito pakita ko. Sabi kasi nila ang atay ay so iniisip mo anong itsura niya. Ito daw yung makikita niya. So, ang gagawin. Divisory ito. So, makikita niya sisikan, sobrang busy, nagkakagulo, sa kanyang balakay, isipin nyo, itong mga tao, sila yung cells of the saka yun, yung atay po, in general, kahit yung atay mo, ng kalapan ito yung ano, ganda daw yung picture. Napaka-busy, napaka-healthy. So, yan po yung atay natin ng 24/7. So, nabanggit ko nga na maraming functions ng atay. Sari-sari natin yung pag-bet. So, lahat po kasi ng pinakain natin, lahat ng bumabato sa bibig natin. Pati sa yung mga binibigyan natin ng kalapatan. Yung feeds or yung gamot ay nagdadamay ang atay. Di atay tayo nag-decide anong dapat itapos. So, meron din siyang detoxifying property. Nag-exhale din po siya ng bile na tumutulong sa fat digestion. And bukod dito, si atay po ay tumutulong sa dugo. May part po siya ng blood cells. Saka nakakatulong po siya sa blood coagulation or blood clotting. So actually, mas applicable po sa panahon. So may nag-aalaga po ng panahon. Meron po ba? So sabi ko sa nila, kung maganda yung atay, sabang yung palaban. Kahit tamaan daw yung hindi agad tuloy-tuloy yung dugo. Mabilis po siya mag-flat. Kung maganda yung atay. Nakalapahan din naman, alam niyo na yung kulang-kulang, paano siya. So, posible
nga, pag ano po siya, related din po sa atay. Hindi maganda yung atay. Hindi maganda yung production ng red blood cells. And nakakatulong din po ang atay sa infection sa katawan. So, meron po siyang cancer cells na sinalin ang tumutulong sa so, dahil na po napakaraming functions ng liver, tulad ng baga, ang liver din, ito ay prone po siya na lalo-lalo na pag-stress yung kayo. So, ito po, yan, yung lifestyle po ng kalapati. Malaking impact na dalawang pinakamahirap po na yung katay sa kanyang baga. So, yung ingat po talaga tayo sa binibigay natin na feeds, ang gamot, saka yung mga disease, physical injury, nakakadami din po yan sa kesa. Bata. At meron din yan yung toxin. Alam mo yung pag nagbibigay ko yun ng feeds na hindi maganda, yung may mga nerves na. Ang unang-unang tatamaan po ay yung atay. Atay ng kalapati. So, ingat po tayo. So, ito po, alam niyo naman, ang mga kalapati, hindi marunong maglabas ng sipon, hindi sila marunong maglabas ng plena, diba? Hindi tulad ng tao. Ang tao, sabihin mo lang, labas yung plena para guminawa. Pero ang kalapati, naisipon na talaga yun na kanina. Wala silang mechanism para labas nila. Kawawa nila. Nagkaroon talaga nila. Nabubuo lang kung talaga yung lema. Ito po ay atay ng manok actually. So yun nga, kunyari, sabi ng respiratory tract. Ang puso nagtatatamaan ay yung atay. So hindi mo inalagaan, hindi mo ginamot. Ito po, nagkaroon ng secondary bacterial infection dahil sa respiratory tract. So, yun po yung anatomy ng kalapati. Pinaka-mahalagang organ po talaga ay yung baga, yung pangalawa. So, wala po. Masala tayo sa complex strata. Natural sila. And imported po. Made in Italy. So, garantisado yung high quality. High quality. Ito yung flyer natin. So, sales power po. Base pa lang sa pangalan niya, alam niyo na para saan siya. Breast power. So, at siya ang aming produkto for respiratory health. Gawa po siya sa mga plant extracts, liquid thyme, peppermint, eucalyptus oil, at essential oils. Lahat po ito, mapapansin nyo, ay ginamit din sa tao. Yung peppermint po, ano bang example niya? Diba, mentos. Ang mentos, diba, pag kumakain ko yan ng mentos, o yung maxis na candy, may mento dito effect sila eh. So, nakaka-relax sila ng muscles, the respiratory. So, yun po, ginagawa ng rest power. Meron din siyang eucalyptus oil. Yung eucalyptus oil po, kung familiar sa inyo, sa beef, it's vaporub po. So, yung pinapahid natin sa mga anak natin sa barabo yung baga nila o yung ilong. Or isa pa yung white flower, alam niyo po yun yung ginamit sa mga matatanda na mas makatulong, makatulong naman. So yun po, pero yung lahat sa rest power. So ang rest
power, ginagamit namin sa tatlong bagay. So una po, vaccination supplement. Di ba sa tao, naalala niyo ba na bibigyan kayo ng COVID vaccine? Lahat ba sinabihan kayo nito ng nurse? Uminom kayo ng Biogesic para hindi kayo magkasakit ng COVID-19. So, ganun din po si rest power. Kung magbabanguna po kayo ng mga kalapati, bigyan niyo po ng rest power. Ito parang Biogesic din. Iwas sakit. Kasi ang bakuna po ay stress po yung sa katawan. Kung baga nag-i-introduce ka ng sakit para nga magkaroon ka ng antibiotics. So, posible, pag nag-ibigay ka kung magkakaroon ng pinsipon, pwede magtari-onte. So, para hindi na mangyari yun, pwede kayo mag-ibigay. Pangalawa po, pwede siyang prevention and supportive treatment of respiratory illness. Forest power, hindi po namin sinasabi na porket may sipon, sisika lang. Ito na po yung gamot natin. Hindi po ganun. Alam nyo, iba pa rin po talaga ang antibiotic sa natural. Kaya yung mga natural, kadalasan ginagamit sila pang-prevention. So, yun lang po, para iwas talaga sa sipon-sisik na bigyan natin ng forest power. And kunyari, may sakit na talaga yung kalapati na malalang sipon, ganyan. Siyempre, magbibigay na kayo ng antibiotic. Pwede rin po na kasabay ng antibiotic, bigyan niya rin ng forest power kung kalapati na may sakit. Para mas mabilis siyang and pangatlo, pwede siya gamitin sa training conditioning. Kasi nililinis talaga niya yung air pathway, yung mga air sacs, saka yung bata. And may calming effect. So yun po ang ating next power. Dosage po natin ay 0.4 ml per 1 liter or 45 grams per milligram for 3 days every day. Walang maganda po, mga kampionista sa rice power. Sa lahat ng natural products, wala siyang contra-indications and can be used simultaneously with other products. So, madali lang po talaga i-incorporate ang natural product sa programa ko. Kasi hindi niya kinakontradict yung ibang gamot and wala rin overdose. So, yun po si Rest Power. Nakilala ko naman ang ating sagot sa kapatid. So, yun po, nasa pangalan din kung paano saan siya nagawa rin sa mga natural at saksa. Yan po, Yudo, Research, Farming, Horticulture. So, ginagamit po ang Yudo para sa yun nga, dito, pang-supporter sa atay ito para hindi agad na-overload sa atay. So, liver protectant and detoxifier. So, susunod po, pwede rin gumamitin siguro dito as energy supplement. Kasi kailangan nyo boost of energy during the work. And ginagamit din po yun na, recommend namin sabay mo nito ang Rest Power at Yudo para protect dito yung dalawang pinaka-important na organ sa kalapati. So yun po, yun ay si Power po. Punta naman tayo sa pangatlong produkto ng kampiyon. Natural po. Ito po ay ang Nutrition. Ito ang natural antibiotic product for digestive and immune health. So actually, itong Nutrition po gusto kong i-push na natural antibiotic. Imbis na gumamit kayo ng mga antibiotic for prevention for bacterial infection, pwede niyo po i-try itong Nutrition. Kasi yun na, iwas po talaga sa resistance. 100% natural po.
ang ano. Kaya po siya sa Oregon. And live in the UK po. Ito ay combo made in Italy. Nagrigan po made in the United Kingdom. So, nagrigan naman ay intestinal, immune, and anti-stress. Ito din po mga komponista disclaimer. Ang nutrition po, hindi lang basta-basta gawa sa oregano. Gawa po siya sa Greek oregano. So ito po yung oregano po, hindi nyo lang matatagal dito po sa Pinas. Sa Europe po talaga siya pinanong. And iba po ang Chinese po. So ito po yung subspecies ng oregano doon sa subspecies sa Asia. So, ang nutrition na po, pwede sa ganitong edad. Una po, sa mga babies, sa mga squabs, young birds, chicks, nakakatulong para magawalin sa nanay, mga anak, para mag-iwan sila sa stress, saka maka-adapt agad. Nakakatulong sa security, napapaganda ng aids in feathering and fledgling of chicks and squawks. Ilang pangalawang gamit po niya mga kampunista, pwede po siya gamitin sa recovery. Diba minsan pag galing sa race, hindi natin alam sa nangyari ng mga kalapate, consider na galang kami sa pagpaparan natin, diba? So, pwede rin po isa tayo ng treatment mo. Nakakatulong po siya para papagana kumain. Nakaka-support ng muscle maintenance, with anti-stress na siya. Nakakatulong na immunity and development. Tuloy po. Support against environmental dosage po niya 0.3 ml pag maliliit, pero kung maliliit, 3 days every week. So, ito po din po. Ulitin ko talaga sa inyo. Biosecurity. Mahalaga po sa ating mga laws. Example lang po itong produkto namin na sinulticide laban sa virus, bacteria, bacteria, at toxin. Itong multicide po, nakawin po siya sa tubig, hindi siya pwede na ito pag-gamit ng mga business kasi masyadong natapang po. Pero ito po, pag sinundan nyo yung dosage, yun, pwede na siya gamitin pang spray sa mga sa tulungan. Kahit sunod po yung sa daplate, okay lang po. Safe po siya. Hindi siya nakaka-poison. Basta gilid po. Tapos ito po mga kampunista, share ko lang mga antibiotics and vitamins. So pwede po sa tourism. Summary po ng aming champion product, just to power mundo, and never feel the creating namin for the flows and so, yun po, mga kampunista. Para sa pag-aspas na walang pitas. So, yun na po nagtatapos ang aking presentation. Maraming salamat po. And good luck po at yung nananalo sa raffle mamaya. And yun na, dahil hindi po ako makakapunta dyan, ibis na isa yung ipaparaffle namin. Dalawang raffle bird. Big bird safety. Tatangin namin sa inyo. So yun po, kampunistas. Iyan po kayo. And God bless. Salamat. Pwede na po kayong bumili. Kung sino po yung gustong bumili para po maka-additional po dun sa ginarapol po natin na dalawang ibon ko mula kay Sir Reggie.
Tapos, meron din po tayo ibibigay na discount coupon. Automatic po yun. Halimbawa, yung 15 ml, bumili kayo, automatic may less na po yun. Yung bibili nyo, that is discount coupon. Doon naman po sa malalaki, may discount coupon din po, parang automatic less 80 pesos po yun. So, samantayan natin yung pagkakataon. Sa 15 ml, less 20 pesos po. As additional po coupon doon sa ating, sa ating raffle ngayon. So, kung na po papatagalin, so buksan na po natin yung ating question and answer sa ating po nag-iisang Mr. Consistent, si Randy Joel Cruz, para po sa inyong mga katanungan. Palakpakan po natin. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kalapatids ng Tarlac. Busog po ba kayo? Nandito po kami para hindi baguhin yung sistema nyo. Nadagdagan natin ang naalala sa inyo kung dadagdag kayo, magpapawas. Kaya ako ba? Okay, tanong na po ba kaya? Kung meron kayong tanong, nasagutin ko kayo base sa aking experience. Para lang tayo na kuwentuhan. Sino yung gustong magtanong? Dalawang taon na. Simula nung nag-ano sila. Diba? Dalawang taon na ang number. Introduce ng number. Dalawang taon na. Kaya mo naman. Gawin si sir. Susunod na tanong. Sino pa yung gusto mo tanong? Yung magtatanong, bibigyan ko ng Pero kung magtatanong sa'yo, paano best power. naiiya sila kung magtatanong sa'yo? Ako magtatanong kay Sir para baka naiiya kayo magtanong. Kasi tinawag si Sir na Mr. Consistent. Sir, ano ang sikreto sa pag-iibon? Bakit tinagurian ang Mr. Consistent? Sa pag-iibon, totoo na wala naman natin yung sekreto. Kumbaga, walang maling sistema. Panatiliin mo lang healthy yung malapati mo. Tapos, importante lang yung training sa malapati. Tapos yung yung respiratory na lalo sa panahon nyo. Tapos, importante rin ang ipaulit. Tapos, nag-umpisa ngayon na para magkaroon tayo ng malakas na ibon, ng malakas na siyempre sa breaking. So, normal lang po, kung ano yung basic na ginagawa. Bago isa lang yung mga breeder, ganun din yung ginagawa ko. Purga, palito, purga, tapos flashing. Ngayon, kung mahilig kayo sa natural, medyo lang gawin yung pa-flashing. Bawang. So, ganun lang. Mas simple, mas maganda sa pagkakalapati. Para sa akin, ha. Tapos, syempre, dapat maganda yung yung blood. Kagaya ko sir, mahilig ako mag-non-stop breeding. Ano po ba kaya sa mga product natin ang may sasuggest ninyo para sa anti-breeding na ginagawa ko? Yung lipo kasi mas maganda, mas sa digestion. Kaya siya, nagpapalakas ng katay. So, importante yung katay sa ating mga kahit sa ating isang araw. Malakas yung katay natin at sistema natin sa katawan, yung ating mga laman doon, gumagana. Yung pinaka-importante sa akin. Kasi, para sa akin, importante yung yung digestion. Kano yung relido sir? Yung bakit nila? Ano lang yung 120, sir?
650. 120 ml. Yung 10 ml, yung 15 ml kasi, Bago-bago pa lang. 95. Mas nakakamura ko sa 120. Binibigyan ko ng Kasi yung 120, walong lang ano, walong 15 ml. Baga, Pakita times 2, 195 ano times nga, makita ko lang na parang nasa wali. yung bumibigyan tapos yung parang mapupunta sa anak. Ano, ginagawa ko yung pagkawin niya. Sa dalawa ko. Kailan po ba pwede mag-program? Pwede ba mag-program yung derby box? Pag derby, sa totoo lang, kahit sinong tanongin mo sa, sa fancier sa Manila, yung magagaling na fancier, pag derby, hindi na nagpupunta sila. Pero, ang totoo niyan, every 21 days, pwede ka mag-program. Kasi every 21 days, napipisa yung program na nagulati. Ngayon, depende sa sa look mo. Kung dugyot yung look mo, so yung sa kaya kung yung marumi nasa lupa, kaya di ka every 21 days. Pero kung hindi naman, siguro every 3 months. So mapapansin mo yan kung magulati yung ibon mo. Doon sa ipot nila, may mga kulay puti na parang itlog. Doon ibig sabihin may bulati yung ibon niya. Ngayon yung tatanungin nyo kung ano yung ayaw nang tumamit ng kamudyang doon nabibili sa yung natural na kamudya, pwede yung bawang. Natural. Kaya for training, bago mag-training, sinisigurado ko walang bulati yung pupunto. Tapos nagbibigay ako sa counter, sa sipon, sa Albulela. Tapos importante din yung bakuna. Kasi pag nakawalubilo yung ibon mo, siyempre, pag ibang yan, pag ibang alapati, dapat may meron mga bakuna. Kasi na yung nakakatakot na sakit nyo yung bagino. Dapat meron kang bakuna sa Paramixo, bago mag-training, dapat meron. Pero minsan, kahit nagbigay ka nga ng pang-adeno, dito yung pagkarga sa truck, pag-uwi, may adeno. Yun, mahahawa. Ngayon, ang-discarte yun dyan, kasi nga, yung adeno, medyo mahabang gamutan, patay na rin ipon, hindi pwede siya yun. Ginagawa ko, umpisa ko lang dalawang training pa lang ng club, sinasama ko na. Kumbaga, tamaan na siya kung tatamaan. Maaga pa lang, para maaga pa lang, magamot ko na yung adeno. Mahirap kasi yung mismong malapit na yung karera, nakakatamaan ng adeno, patay na. Mahirap sa adeno. Mawawala yung mga pati mo. Ngayon, masasabi ko digestion ng mga ibig ko. Mga healthy sila. Ako naman, saka yung breast power. Mapapansin mo yan, pag dinigay mo, buo yung ibon mo. Yung parang siya nito. So, yun lang yung minimintain ko. Kumbaga, natural naman yan eh. Kaya kung nagustuhan yung yung champion, kasi nga siya natural. Ang antibiotic is yung Turboblocks, tsaka itong Philips. Nakita nyo kahit yung sinabi ni Doc King, kahit meron kaming Turboblocks, tsaka Philips, mas nire-recommend niya yung natural, breast power, yung ikot, yung
Nutricano. Yung Nutricano is pure oregano. Kumbaga natural antibiotic. Ngayon yung Nutricano, binibigay ko siya 3 times a week. 3 times a week. Bawaan na idol. Problema naman na. Yung ngayon, sa akin lang, observahan ko, parang na-discover. Gumutin mo siya ng doxycycline, sabayan mo ng rest power. Mabilis mawawala yung mga watay ko. Kasi sipon yan eh. Pwede rin kalamansi. Although meron, pwede rin yung Phoenix. Kaya lang medyo malakas yung Phoenix. Ginagamit yan, wala ng sakit. Ngayon, kung hindi naman malala, kaya ng hanggang maaari, magdadala natin sa natural. Yun yan, yung kalamansi, kaya rest power. Ako sir, oregano. Try lang ninyo. Kasi ako sinubukan ko na yun sa Oregano, pwede rin. Pinipiga ko ang oregano guys. Tapos pinapata ko mismo sa mata ng kalapate. Effective. Aray, kapatak sa mata. Subukan nyo lang. So yun, sir, na-experience sa oregano. Ngayon na sinabi ko, sa pagkakalapate, walang naging sistema. Pagka, kung saan tayo hiyang, dun tayo. Ano ba? Ano magtatanong, paparapol na tayo. Yan o. Go, go, go. Wala na magtatanong, kapol. Hiya na, mga kalapatik okay, basta yun lang yung masasabi ko sa ating larangan matapati lang ang kapalagan siya na iwas tayo sa mga intriga kaya walang maitutulong sa atin yan sa pagkakalapati sabi nga ni Idol TV ang kalaban mo yung sarili mo huwag mo intindihin yung kalaban mo kasi sa kalaban mo wala kang magagawa sa kalapati mo marami ka ma-improve yun, maraming salamat sa inyo mga pansier ng Tama magpapalata na tayo may bibili na para dagdagan nyo entry nyo hindi para alam natin
Guys, ang ating idol, si Mr. Consistent. Tagal naman ano. Hintay natin yung parapol. Ayan. Hintayin natin yung parapol, guys. Yan, sabi mo ito si Mr. Pulong. Mr. Pulong. Mr. Gulong. Ayan, ang laging kumugulong sa karera. Dati tayo nakakaranas niya. Bukas sa Raiban. Ayan. Si JNH. Father and Son Look. Shout out to you. Hello. Butang, ganda yan. Yung gulong daw, guys. Ayan. Sa Martes na uwi yung ibon mo dyan. Guys, pinakawala ng Sunday yung ibon. Martes umuwi. Anong may sasuggest natin, sir, sa mga gulong? Ano sir? Anong may sasuggest natin sa mga gulong na kaparehas natin? Laban lang, walang titigil. Guys, laban lang, wala titigil. Hanggat may karera. Raffle time, guys. Ito na ang pinaka-exciting part ng seminar na ito. Ang parapol na ibibigay ng kampiyon at ni Sir Reggie. Ito, number ng mateg, ha? Number 26. Dito yung number 26. Rainier, Pascual. Ano ba? Punta, ha? Baka yung kinakala mo. Pero kami natin dito. Yun. Okay, just power. Hindi ka pa pinili. Picture na kami. Idol. Ang susunod na nanalo. Mga sertifiko. Mga kalapati. Kalapati ko eh. Hindi pa kalapati. Hindi na naman bumili. Number 18. Wala naman kasi dito eh. 18. Masaya mo sa lilig. Sani! Sani Rodriguez! Rodriguez na to, Rodriguez. Yun, sa sir. Sama, pag wala nito, thank you ha. Ha? Parang kaya sa mga nito ha. Tama, tama, tama. Ating, video ha, video. May address niya. Ating video ha, tingnan niya. Ano sa ito? Ano trigano ba lang pumiling ng trigano? Ayaw din ang nagkaroon natin ba lang? Kaya ko na sa oregano yan. Ang hindi pa pumili. Ano si Lipe? Huwag tingin na. Bumili lang, bumili. Pumili. Iskan, Kayangan. Pumili, kakabit ang namin. Tumabol na kayo. Bubing. Dito ano? Dito na ako bukas. Ayos yan ah. Mahinayin mo to.
Number 2, number 3 kayo eh. Number 2, number 3 kayo eh. Paano? Bot niya, oh. Dito, letter D, last right. Letter D. Isa ka lang na letter D? Dison. Dison. Gracia. Alan! Saan ang Alan dito, sir? Si Pompoy. Alan din ang gusto eh. Hindi, Alan niya, Alan. Alan Kalpusan. Kasi dito ka, anak. Energy apelido. Energy. Garcia. Philip Garcia. Nakadali ah. Wala ka na yan. Unang dito yan. Ang tangali sir, yun natin. Henry Bird. Bago pala tayo magtuloy, nakapalo na ba kayo sa Campeon for Regions? Follow nyo muna. Magkamali ako, mag-abo lang kayo, boss. Follow nyo muna. Nakapalo na kayo lahat. Campeon for Regions. Follow na yan, follow. Sinabi na ako eh. Eh, follow na yan, follow na. Follow na. Ito sa Facebook ko, dyan tayo sa Silva. Ipapollow na yan. Parang awa nyo na, 10,000 na naman. Tagal ko na sa 8-9 eh. Next winner. Pili. Apili. Sir. Sir, Pili. Who knows? Who knows? Baka mamaya, chewing nga yung swerte eh. Buri ko na yung ngayon pa. Pagtsagang ko na ya. Last two. Pagkatawas yan, kalapati na. Panapol ko, ay na po yun.
Malaysia lang, baka natin na. Tayo sa ibon. Ako lang sa pawag kasi. Yung unahin natin yung nandito muna. Hindi, unahin natin muna yung pagkalo yung ikot, ha? Para yung huli-huli, yung dalawa natin. Kasi yung isang yung binigay na Bago ko punutin yung mananalo ng ibon, magpapasalamat muna ako sa inyo sa mga kapatid na sana po piliin natin yung kanilang produkto para sa ganon baka sa susunod na buwan o susunod na mga pagkakataon babalik ulit sila dito at mamimigay ng mas maraming ibon si Mr. Consistent. Okay. wala pa palang laban yung kamay ko, ha? Ito yung pagkalo yung ibon, ha? Araram natin. Tayo, boss. Number 12. Number 12. Ang dulo ng cellphone number 2402. Kayo? 2402. Picture muna tayo para ano? Iyan, no? Jeff, ikaw na yan, Jeff. Itong ibon na ito, nandito na. Ito, dala namin. Kahapon na discuss. Ito na siguro yung ibon na makakatulong para hindi na tayo gumulong. Okay ha? Ito. Nakakapagod ka yung gumulong. Bumili! Kaya ba kaswerte naman itong kaibigan ko? Goal ng number, 3 free. Ian Borlongan. Bombay. Isang 3 lang yung number ko. Berti ka pala, nakita mo ha? Hindi ba mawali kamay ko ha? Walang naman ha? Kasi kaya ko si Irang nanalo dahil sabi ko nga, para hindi ka nagulong dahil gulong ka ng gulong. Siguro na makakapagpa-uli ka na pare. Pag hinati siguro sa palengke, uuwi na. Tingnan natin, walang lahi yan. Nandito mo na kung ano lahi. Ayan, line breed ng Marcus. Yung lahi nila Hitmac sa nila Major Pain. Wow! Ayan, Marcus. Major pain. Pero itong ibon na ito. Ito yung ito. Yan, itong panalo. Ito, lahi nila Hitmac to. Ito isa. Yan tayo ba? Is makarton. Yan ang masama dyan. Baka makawala. Baka mukha dumating sa inyo. Huwag niyo papakawala yan, sir. Hindi babalik sa akin yan. Hindi ko pa ako yan. Ito yung nandito yung sesto. Ano yan? Binili ko para i-stock. Pwedeng pa ako. Picture din. Maraming salamat po ulit sa
inyo, sa mga intiyak po sa Betwell Champion. Maraming salamat. Ay, sa wala ko na kaya, sisigaw pa tayo. Hindi ko natapos sa counter mo. Nanigyan ko ano. Sisigaw tayo para sa mga smash. Wala mo ako eh. Magpaparapot ko ulit ako yung ibon ko naman. Ano yung ibon ko? So, intiyak po sa Betwell Champion. Maraming salamat po sa opportunity na nakapag-seminar kami. Ganun din po sa walang sawang support po nila Sir Arnold Arenas, sila Magdona Arenas, matagal ko na po sila mga kaibigan. Way back pa po sa ibang kumpanya ko. Sila po yung tinatakbong ko dito sa Darwak. So pakisupport ko ng compute products po natin. Available po lahat sa kanila. Pang manok at pati pang kalapati po. So pakikalan po yung mabuting balita na available na po yung compute products sa Double A House of Crackers. So punta po tayo nito, sisigaw tayo natin. Ipopost natin sa Facebook. Para sa palaspas na walang pintas.